Tapos na ang usapan, Rafael. Bayad na ang lahat ng utang ng pamilya mo. Ang kapalit, iwanan mo na ang asawa mong probinsyana. Ang mga salitang iyon, kasing lamig ng marmol na sahig na kinatatayuan ni Marilyn, ang pumatay sa lahat ng saya sa kanyang puso. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang anumang hikbi na maaaring kumawala. Sa isang kamay, hawak niya ang isang kapirasong papel na kanina lang ay naglalaman ng pinakamasayang balita sa buong buhay niya. Ngayon, parang isa na lang itong basurang walang halaga. Ang resulta ng kanyang ultrasound, 3 maliliit na tuldok na may kanya-kanyang tibok ng puso, triplets. Kaninang umaga lang, halos himatayin siya sa tuwa nang sabihin iyon ng doktora. Pagkatapos ng 2 taong paghihintay, hindi lang isa, kundi 3 anghel ang ibibigay sa kanila ni Rafael. Magiging tatay ka na, bulong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin kanina. Paulit-ulit, na para bang isang panaginip. Tatay ka na ng 3. Dala ng excitement, dumiretso siya sa palengke. Pinili niya ang pinakasariwang manok para lutuin ang paboritong adobong Batangas ni Rafael. Habang ginigisa niya ang bawang at sibuyas, ang bangon yun ay parang bango ng isang perpektong kinabukasan. Inihanda niya ang mesa para sa 2. Sa gitna, inilagay niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, 3 pares ng maliliit na medyas, puti, asul at kulay rosas. Iyon ang magiging sorpresa niya. Iyon sana ang magiging pinakamasayang gabi ng kanilang pagsasama. Ngunit lahat ng yon ay naglaho nang marinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Rafael kasama ang isang boses na hindi niya inaasahan. Si Clarice, ang boss ni Rafael, isang mayamang negosyante na palaging nakabuntot sa kanyang asawa sa mga company events. Palagi niyang nararamdaman ang kakaibang titig nito sa kanya. Isang titig na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao. Mula ulo hanggang paa. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng pader na naghahati sa sala at kusina at doon niya narinig ang lahat. Ang boses ni Clarice, puno ng pagwawagi. Alam kong mahirap para sa'yo, pero ito ang pinakamadali na paraan. Sa akin, may future ka. Sa kanya, mananatili ka lang isang engineer na baon sa utang. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Nagdasal si Marielyn. Rafael, magsalita ka. Ipagtanggol mo ako. Ipagtanggol mo tayo. Pero ang narinig niya ay ang basag na boses ng kanyang asawa. Isang boses na puno ng pagkatalo. Clarice, bigyan mo lang ako ng panahon. Kakausapin ko siya. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Marielyn. Hindi niya kailangang makita ang mukha ni Rafael para malaman na tapos na ang lahat. Sa tono ng pananalita nito, alam niyang nakapagdesisyon na ito. Nanginginig ang mga kamay niya. Ang papel na hawak niya ay nayupi na. Ang 3 buhay sa loob ng sinapupunan niya ay biglang naging isang mabigat na sekreto na kailangan niyang protektahan. Hindi niya kayang harapin si Rafael. Hindi niya kayang makita sa mga mata nito ang awa o mas malala, ang pagkakasala. At lalong hindi niya kayang ipaglaban ng isang lalaking sumuko na. Kaya sa halip na sumigaw at mag-iskandalo, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Tumalikod siya. Dahan-dahan, walang ingay, pumasok siya sa kanilang kwarto. Kinuha niya ang isang maliit na bag at inilagay ang ilang pirasong damit. Hindi na niya kailangan ng marami. Sa ibabaw ng kama, iniwan niya ang kanyang wedding ring. Sumulat siya ng isang maikling liham sa isang piraso ng papel. Patawad, kailangan kong umalis. Huwag mo na akong hanapin. Wala nang iba. Walang paliwanag. Walang sumbatan. Dahil ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi na kayang isulat sa papel. Dumaan siya sa likod bahay para hindi siya mapansin. Habang naglalakad siya palayo sa bahay na pinangarap nilang pag-aalagaan ng kanilang mga anak, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak. Sinundan ng isa pa hanggang sa hindi na niya mapigilan.
Nakarating siya sa sakayan ng bus. Sumakay siya sa huling biyahe pa Batangas, ang probinsya niya. Habang umaandar ang bus palayo sa kumikinang na mga ilaw ng Maynila, idinikit niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay dahan-dahang lumabo, naging mga patak ng kulay sa gitna ng kanyang mga luha. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. "Huwag kayong mag-alala, mga anak." Bulong niya. Ang boses niya ay halos hindi marinig dahil sa ugong ng makina. "Kahit mag-isa na lang si Mama, bubuuin ko ang mundo para sa inyo. Pangako." At sa gabing iyon, sa loob ng isang umuugong na bus, namatay ang pusong minsan ay nangarap at isinilang ang isang ina na handang lumaban. Isang pamilyar na halimuyak ng Sampaguita ang gumising sa diwa ni Rafael. Sa kanyang panaginip, nakaupo sila ni Marielyn sa kanilang maliit na balkonahe sa Batangas, pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak niya ang kamay nito at ang ngiti sa mga labi ni Marielyn ay mas maliwanag pa kaysa sa papalubog na araw. "Mahal na mahal kita," sabi nito sa panaginip. Ang boses ay kasing lambing ng isang himig. "Mas mahal kita," isasagot na sana niya, pero biglang dumilim ang lahat. Nagising si Rafael na habol ang kanyang hininga. Kinapa niya ang espasyo sa tabi niya. Malamig, walang laman. Tanging ang mamahaling Egyptian cotton sheets lang ang naramdaman niya. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. Ang kwarto ay malaki at moderno. Napapalibutan ng salamin na nagpapakita ng tanawin ng buong Makati. Ito ang buhay na ibinigay sa kanya ni Clarice. Isang buhay na parang nasa loob ng isang mamahaling magasin. Pero para sa kanya, isa itong ginintuang kulungan. 7 taon na ang nakalipas. 7 taon mula nang gumuho ang kanyang mundo. Ang sabi ni Clarice, na aksidente daw ang sinasakyang bus ni Marielyn. Isa ito sa mga pinakamatinding trahedya sa probinsya. Walang nakaligtas. Inabot pa daw ng ilang linggo bago tuluyang makilala ang lahat ng biktima. Ipinakita sa kanya ni Clarice ang mga papeles, ang death certificate, ang ulat ng pulisya. Dinala siya nito sa isang sementeryo kung saan daw nakalibing ang kanyang asawa, sa isang puntod na walang pangalan dahil sa tindi ng pinsala. Sa mga unang taon, halos ikamatay ni Rafael ang sakit at pagsisisi. Sinisi niya ang kanyang sarili, ang kanyang ambisyon, ang kanyang kahinaan. Kung hindi lang sana siya naging duwag, kung ipinaglaban lang sana niya si Marielyn, marahil ay buhay pa ito. Pero nariyan si Clarice, palaging nasa tabi niya. Inalagaan siya, inasikaso, at dahan-dahang binuo muli ang kanyang buhay. O mas tamang sabihin, binuo ang isang buhay na gusto nito para sa kanya. Naging isa siyang matagumpay na engineer, chief of operations sa kumpanya ni Clarice. Mayaman, nirerespeto, pero gabi-gabi, sa kanyang mga panaginip, bumabalik siya sa amoy ng Sampaguita at sa ngiti ni Marielyn. "Rafael, are you awake?" Ang boses ni Clarice mula sa pinto ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ito, suot ang isang eleganteng silk robe, may dalang tasa ng kape. "Good morning. Here's your coffee. I already prepared your suit for the seminar later. Ito ang isuot mo. Bagay sa'yo." Ngumiti lang si Rafael at kinuha ang kape. "Tandaan mo?" Dagdag ni Clarice, habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit pantulog. "You're not just representing yourself. You're representing me. My company. So be at your best." Tumango lang siya. Araw-araw, ganito. Bawat kilos niya, bawat desisyon ay may basbas ni Clarice. Para siyang isang marionette at si Clarice ang may hawak ng mga tali. Habang naliligo, napatingin siya sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay mukhang pagod. May ilang puting buhok na sa kanyang sentido. Ang mga mata niya, na dati puno ng pangarap, ay malalim at walang kislap. Bago umalis, habang nagsusuot ng sapatos, palihim niyang binuksan ang kanyang wallet. Sa isang tagong bulsa,
Nandoon pa rin ang luma at kupas na larawan nilang dalawa ni Marialyn, kuha noong kanilang kasal. Ang saya sa kanilang mga mukha sa litratong iyon ay isang bagay na hindi na niya naramdaman sa loob ng 7 taon. Mabilis niya itong isinara nang marinig ang mga yabag ni Clarice. Ang seminar ay ginanap sa isang malaking hotel sa Maynila. Puno ng mga engineer at negosyante. Puro bati, ngiti at pag-uusap tungkol sa mga proyekto at numero. Para kay Rafael, ang lahat ng yun ay ingay lang. Hindi siya makapag-focus. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng kanyang kurbata. Ang bawat pagtawa sa paligid niya ay parang isang insulto sa kalungkutan na bitbit niya. Nagpaalam siya sandali at naghahanap ng hangin. Nakakita siya ng isang pinto na patungo sa isang malawak na balkonahe sa ikalawang palapag, kung saan tanaw ang grand lobby ng hotel. Sumandal siya sa railings at huminga ng malalim. Sa ibaba, abala ang mga tao. May mga nagche-check-in, may mga pamilyang masayang nag-uusap. At sa gitna ng lahat ng yon, isang tawa ang narinig niya. Isang tawa na napakapamilyar. Isang tawa na 7 taon na niyang naririnig sa kanyang mga panaginip. Agad niyang hinanap kung saan nanggagaling ang tunog. At doon, malapit sa entrance ng coffee shop sa lobby, nakita niya ito. Isang babae, nakatayo, nakatalikod. Ang pamilyar na hubog ng kanyang katawan, ang pamilyar na haba ng kanyang itim na buhok. Napailing si Rafael. Imahinasyon mo lang yan, namamalikmata ka na naman. Pero biglang humarap ang babae para saway ng isang batang tumatakbo. At sa sandaling iyon, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Rafael. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang tibok ng kanyang puso ay umaling-awngaw sa kanyang mga tainga. Hindi maaari. Siya nga, si Marialyn. Pero ang mas nakapagpabigla sa kanya ay ang nasa paligid nito. 3 maliliit na bata, 2 lalaki at 1 babae. At habang tinititigan niya ang mga ito mula sa malayo, isang katotohanan ang sumampal sa kanya ng mas malakas pa sa kidlat. Ang mga mukha ng mga bata. Mama, ang galing! Ang daming bumibili ng kaping barako natin. Ang masayang sigaw ni Rafa, ang panganay niya sa 3, ang nagpabalik ng ngiti sa labi ni Marialyn. 7 taon niyang itinaguyod ang Batangas Best, ang maliit na negosyong sinimulan niya mula sa pagtitinda lang ng mga gawang bahay na matamis. Ngayon, narito siya. Isa sa mga exhibitor sa isang malaking food fair sa isang magarbong hotel sa Maynila. Siyempre naman anak, kasi masarap ang gawa ng mama ninyo. Sagot niya, sabay kindat sa kambal na sina Rafaela at Rafi na abala sa pagkukulay sa isang sulok ng kanilang booth. Ilang taon din niyang iniiwasan ng Maynila. Ang syudad na ito, ang kumakatawan sa lahat ng sakit na pilit niyang ibinaon sa limot. Pero ang pagkakataong ito ay napakalaki para palampasin. Isang malaking hakbang para sa kanyang negosyo. Isang malaking hakbang para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Okay kids, behave lang kayo dyan ha. Marami pang customer si mama. Sabi niya, habang inaabot ang isang bayong ng panutsa sa isang babaeng namili. Proud siya sa kanyang narating. Mula sa isang babaeng durog ang puso na tumakas sakay ng bus, naging isa siyang ina at negosyante na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang 3 niyang anak ang kanyang naging lakas. Sila ang kanyang mundo. Si Rafa, na may seryosong mga mata tulad ng dati. Si Rafaela, ang kaisa-isang prinsesa na may ngiting nakakatunaw ng puso. At si Rafi, ang bunso na pinakamakulit pero pinakamalambing. Sila ang kanyang 3 milagro. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga produktong nakadisplay, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang lamig na para bang may isang pares ng matang nakatitig sa kanya mula sa malayo. Isang pakiramdam na pamilyar, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin. Mula sa kanilang pwesto sa lobby, kitang-kita ang malawak na balkonahe sa ikalawang palapag ng hotel.
At doon, nakatayo ang isang lalaki. Nakatayo na parang isang estatwa. Kahit medyo malayo, kilalang-kilala niya ang tindig na yon, ang hubog ng mga balikat na yon, ang paraan ng pagkatayo na yon. Parang huminto ang kanyang paghinga. Ang ingay ng mga tao sa paligid niya ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Rafael, pagkatapos ng 7 taon, ang multo ng kanyang nakaraan, ang lalaking winasak ang kanyang puso, naroon, nakatingin, direkta sa kanya. Nakita niya ang gulat sa mukha nito, ang pagkalito, at pagkatapos, ang mga mata nito ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang mukha patungo sa 3 batang masayang naglalaro sa kanyang tabi. Nakita ni Marielyn kung paano nanlaki ang mga mata ni Rafael, kung paano bahagyang bumuka ang bibig nito sa pagkabigla na kahit mula sa malayo ay kanyang nababasa. Doon na bumalik sa katawan ni Marielyn ang lahat ng takot. Hindi ito pwede. Hindi dito. Hindi ngayon. Ang 7 taong kapayapaan na maingat niyang binuo para sa kanyang mga anak ay biglang nanganganib na gumuho. Rafaela, Rafi. Ang nanginginig niyang tawag sa mga anak. Halik kayo. Bilisan ninyo. Nagulat ang mga bata sa biglaang pagbabago ng tono ng kanyang boses. Pero mama, hindi pa po tapos ang coloring ko. Reklamo ni Rafaela. Mamaya na yan. Aalis na tayo. Sabi niya, ang boses ay nagmamadali. Walang pakialam kung may customer pa. Walang pakialam kung ano ang iisipin ng mga organizer. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag, hinawakan ng kamay ng 2 bata, habang si Rafa naman ay sumunod lang, nagtataka. Mama, saan po tayo pupunta? May problema po ba? Tanong ni Rafa. Wala anak. May kailangan lang tayong puntahan. Bilis. Hila-hila niya ang mga anak, halos takbuhin na niya ang makintab na sahig ng hotel. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo. Makalayo bago pa man makababa si Rafael. Makalayo bago pa man nito makita nang malapitan ng mga mukha na replika ng sarili nitong mukha. Malapit na sila sa main exit. Ilang hakbang na lang. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso. Malapit na. Konti na lang, sabi niya sa sarili. Natanaw na niya ang salaming pinto palabas, ang daan patungo sa kaligtasan. Ngunit bago pa man niya maabot iyon, isang boses ang pumigil sa lahat. Isang boses mula sa kanyang likuran. Pamilyar. Nanginginig. Puno ng pag-aalinlangan at gulat. Marielyn, ikaw ba yan? Sa pagkarinig ng kanyang pangalan mula sa boses na yon, parang nagyelo ang mga paa ni Marielyn sa sahig. Bawat himayme ng kanyang kalamnan ay sumisigaw na tumakbo, pero hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Dahan-dahan, lumingon siya. At naroon nga si Rafael, nakatayo ilang talampakan lang ang layo sa kanila. Ang mukha ay puno ng emosyong hindi niya mabasa. Gulat, pagkalito, at isang bakas ng sakit na pamilyar sa kanya. Sino po kayo, sir? Tanong ni Marielyn. Ang boses ay pilit niyang ginawang malamig at walang bahid ng anumang pagkakakilala. Itinago niya ang 3 bata sa kanyang likuran na para bang kaya niyang gawing isang pader ang sarili niyang katawan. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Rafael dahil sa kanyang pagtanggi. Marilyn, anong sinasabi mo? Ako to. Si Rafael, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Akala ko. Ang sabi nila, patay ka na. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marielyn. Nagkakamali po kayo ng tao. Hindi ako si Marielyn. Sinubukan ni Rafael na humakbang palapit, pero umatras si Marielyn. Hila ang kanyang mga anak. Huwag kang lalapit. Ang mga mata ni Rafael ay napako sa 3 batang nagtatago sa likod ng kanilang ina. Tinitigan niya ang seryosong mukha ni Rafa, ang bilugang mga mata ni Rafaela, ang malikot na ngiti ni Rafi na ngayon ay napalitan ng pagtataka. Ang mga bata,
Bulong ni Rafael, halos sa sarili na lang. Sila ba? Anak ko ba sila? Ang tanong na yon, ang bumasag sa pagpipigil ni Marilyn. Isang galit na matagal na niyang kinimkim ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Wala kang karapatang itanong yan. Ang mariin niyang sagot. Bawat salita ay may diin. Wala kang kinalaman sa kanila at lalong wala ka ng kinalaman sa akin. Kaya parang awa mo na. Umalis ka na. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Ang mga bata ay halos magkandatalisod sa paghabol sa kanyang malalaking hakbang. Naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng lobby, parang binuhusan ng malamig na tubig. Pinanood niya ang paglabas ni Marilyn at ng 3 bata sa umiikot na pinto ng hotel, hanggang sa tuluyan na silang maglaho sa kanyang paningin. Bumalik siya sa conference hall na lutang ang isip. Ang ingay ng paligid ay mas lalong naging walang kabuluhan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sunod-sunod na missed calls mula kay Clarice. Hindi niya pinansin. Paano nangyari ito? Buhay si Marielyn at ang mga bata. Sigurado siya. Ang dugo niya, ang itsura niya. Nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso na mga anak niya ang mga iyon. Pero bakit? Bakit siya iniwan? At ang pinakamalaking tanong, bakit sinabi ni Clarice na patay na siya? Ang buong pundasyon ng kanyang buhay sa nakalipas na 7 taon ay biglang nayanig. Ang sakit na pinaniwalaan niya, ang pagsisisi na kinarga niya, lahat ba yon ay base sa isang kasinungalingan? Hindi. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinagabihan, sa halip na umuwi sa kanilang penthouse, nag-check-in siya sa ibang hotel. Tinext niya lang si Clarice na may emergency at kailangan niyang manatili malapit sa site ng isang proyekto. Isang kasinungalingan, pero hindi na niya kaya pang makita ang mukha nito. Sa loob ng kanyang kwarto, tinawagan niya ang isang dati niyang kaibigan mula sa kolehiyo, si Attorney Ben Chavez. Ben, pare, kailangan ko ng tulong mo, sabi niya, pagkatapos ng maikling kumustahan. Ano yon, Raf? Mukhang seryoso ka ah? Sagot ni Ben. Gusto kong magpaimbestiga. Isang aksidente. 7 taon na ang nakalipas. Ibinigay niya ang lahat ng detalye na sinabi sa kanya ni Clarice noon. Ang petsa, ang lugar, ang pangalan ng bus company. At isa pa pare, dagdag ni Rafael, gusto kong ipahanap mo ang record ng isang tao. Pangalan niya, Marilyn de la Cruz. Sige Raf, madali lang yan. Tatawagan kita kapag may nakuha na ako, sabi ni Ben. Halos hindi nakatulog si Rafael ng gabing iyon. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mukha ni Marielyn. Ang lamig sa mga mata nito, ang galit sa boses nito, at ang mga mukha ng 3 bata, ang kanyang mga anak. Kinabukasan, habang nasa gitna siya ng isang peking meeting sa isang coffee shop, tumunog ang kanyang telepono. Si Ben. Mabilis niya itong sinagot. Ben, may balita ka na? Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita si Ben. Ang boses ay seryoso at nag-aalala. Bro, may problema. Walang record ng kahit anong aksidente o pagkamatay na may pangalang Marielyn de la Cruz sa taon na sinabi mo. Ang mga salita ni Ben ay tumatak sa isip ni Rafael na parang isang markang bakal. Walang record. Pagkatapos ng tawag, nanatili siyang nakaupo sa coffee shop, hawak ang malamig na tasa ng kape, nakatulala sa kawalan. Walang record. Kung totoo yun, ibig sabihin ang death certificate na ipinakita sa kanya ni Clarice ay peke. Ang ulat ng pulisya, peke. Ang buong kwento, isang malaking kasinungalingan, isang malamig na galit, ang unti-unting gumapang sa kanyang sistema. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay isang galit na tahimik, nagyayelo, at mapanganib. 7 taon. 7 taon siyang nagluksa para sa isang taong buhay. 7 taon siyang nabuhay sa kasalanan para sa isang trahedyang hindi kailanman nangyari.
Kinailangan niyang kumilos. Nagpaalam siya sa opisina. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam, isang bagay na hindi naman kalayuan sa katotohanan. Pakiramdam niya ay nasusuka siya sa bigat ng mga posibleng katotohanan na malapit na niyang matuklasan. Una niyang pinuntahan ang City Archives, kung saan nakatago ang lahat ng public records. Kung may namatay na nagngangalang Marialine de la Cruz sa taon na yon, dapat ay may kopya sila ng death certificate. Ilang oras siyang naghintay. Pawis na pawis ang kanyang mga kamay habang pinapanood niya ang matandang babae na naghahalongkat sa mga luma at maalikabok na folder. Nang bumalik ang babae, umiling ito. "Pasensya na po, sir. Wala po kaming makitang record na tumutugma sa pangalan at petsa na ibinigay ninyo." Unang patunay. Sunod, sinubukan niyang alalahanin ang mga detalye na sinabi ni Clarice noon. Nabanggit nito ang pangalan ng isang maliit na punerarya sa probinsya na di umano'y umasikaso sa labi ni Marialine. Nang walang pag-aalinlangan, sumakay siya sa kotse at nag-drive ng 2 oras papunta sa lugar na yon. Ang punerarya ay lumana. Nakatago sa isang maliit na eskinita. Isang matandang lalaki na nakasuot ng sando ang sumalubong sa kanya. "Magandang araw po. May itatanong lang po sana ako tungkol sa isang serbisyo ninyo. 7 taon na po ang nakalipas." Simula ni Rafael. Ipinakita niya ang isang lumang larawan ni Marialine. "Siya po si Marialine de la Cruz. Sabi po sa akin, kayo daw po ang nag-asikaso sa kanya matapos ang isang bus accident." Tinitigang mabuti ng matanda ang larawan. Pagkatapos ay tumingin ito kay Rafael, kumunot ang noo. "Naku iho, sigurado ka ba? Kilala ko ang lahat ng inasikaso namin dito. Sa loob ng 30 taon ko dito, wala akong natatandaan na ganyang itsura, lalo na sa isang malaking aksidente." Ipinakita pa ng matanda ang kanilang logbook, makapal at naninilaw na. Binalikan nila ang taon na yon. Pahina bawat pahina, walang pangalang Marialine de la Cruz. Pangalawang patunay, ang kanyang puso ay bumibilis na. Habang pabalik siya sa Maynila, isa pang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang puntod, ang walang pangalang puntod na dinalhan sa kanya ni Clarice. Dito na lang siya inilibing kasama ng iba pang hindi na nakilala. Sabi nito noon, habang umiiyak sa kanyang balikat. Gabi na nang makarating siya sa sementeryo. Tahimik at medyo nakakatakot. Pero hindi niya ininda. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, hinanap niya ang pamilyar na puno ng kalachuchi kung saan malapit ang puntod. At nakita niya ito. Isang simpleng krus na gawa sa semento, walang pangalan. Habang tinititigan niya ito, isang boses ng isang matandang lalaki ang bumasag sa katahimikan. "Ano ho ang kailangan natin, sir? Sarado na ho ang sementeryo." Ang sepulturero. "Pasensya na po. May tinitingnan lang. Itong puntod na ito, may nakakaalam po ba kung sino ang nakalibing dito?" Tanong ni Rafael. Ngumiti ang matanda. "Ah, yan. Walang nakalibing dyan, iho. Palatandaan lang yan. Inilagay ng administrasyon para sa mga espasyong hindi pa nabebenta. Marami niyan dito." Pangatlong patunay. Isang sampal na halos nagpatumba kay Rafael. Ang puntod na iniyakan niya, ang lugar kung saan niya iniwan ang mga bulaklak taon-taon, ay isang espasyong walang laman. Isang kasinungalingan na gawa sa semento. Bumalik siya sa kanyang sasakyan, nanginginig sa galit at pangingilabot. Paano nagawa ito ni Clarice sa kanya? Paano siya naging ganito kabulag? Isang huling detalye ang kanyang naalala. Sa ulat ng pulisya na ipinakita sa kanya noon, may pangalan at pirma ng isang investigador. Police Officer Roldan. Sa tulong ulit ni Ben, nalaman niya na si Officer Roldan ay matagal nang retirado at nakatira na sa Laguna. Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan niya ang address. Isang maliit at simpleng bahay lang. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok ang nagbukas ng pinto. "Retired Officer Roldan?" tanong ni Rafael. Kinakabahang tumango ang lalaki. Ipinakita ni Rafael ang kopya ng pekeng police report
na nakuha niya mula sa mga file ni Clarice nang gabing hindi siya umuwi. Peke po itong report na to, hindi ba? At peke rin ang pirma ninyo dito. Namutla ang matandang pulis. Sinubukan niyang isara ang pinto, pero hinarang ito ni Rafael. Parang awa niyo na po. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Pagmamakaawa ni Rafael, ang boses ay basag na. May isang babaeng nag-utos sa inyo nito, hindi ba? Isang babaeng nagngangalang Clarice. Napayuko si Roldan, tinalo ng konsensya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Patawad, iho. Hikbi ng matanda. Malaki ang inalok niyang pera. May sakit ang asawa ko noon, kailangan ko ng panggamot. Sinabi niya na kailangan lang niya ng ulat para sabihin sa isang lalaking ayaw niyang mawala. Patawad. At iyon na. Ang huling pako sa kabaong ng kasinungalingan. Salamat sa pag-amin. Ang pag-amin ng retiradong pulis ay parang isang martilyo na bumasag sa huling piraso ng pag-aalinlangan sa puso ni Rafael. Habang nagmamaneho siya pabalik ng Maynila, ang nanginginig niyang mga kamay sa manibela ay hindi dahil sa takot, kundi sa isang matinding galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pekeng luha ni Clarice, ang bawat araw na ginugol niya sa pagluluksa, lahat ay bumalik sa kanya na parang isang lason. Hindi na siya bumalik sa hotel. Dumiretso siya sa penthouse, sa ginintuang kulungan na itinayo ni Clarice para sa kanilang dalawa. Naabutan niya itong nag-aayos ng bulaklak sa isang florera, prenteng-prente, na para bang walang anumang mali sa mundo. Rafa, you're back. I was so worried. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. How was the emergency? Tanong nito. Lalapit sana para humalik. Pero umatras si Rafael. Ang lamig sa kanyang mga mata ay pumigil kay Clarice. Emergency? Oo, may emergency nga. Sagot ni Rafael. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Kailangan ko kasing bisitahin ang isang patay. Kumunot ang noo ni Clarice. What are you talking about? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa coffee table at ibinagsak dito ang isang folder. Sa loob, naroon ang mga patunay na kanyang nakalap. Ang certification mula sa archives, ang sinumpaang salaysay ng may-ari ng punerarya, at ang recorder ng cellphone niya kung saan maririnig ang pag-amin ni Officer Roldan. 7 taon, Clarice, sabi ni Rafael. Ang tingin ay nakatitig sa kanya, nag-aapoy. 7 taon mo akong ginawang tanga. 7 taon mo akong pinaniwala sa isang kasinungalingan. Nakita ni Rafael ang pagbabago sa mukha ni Clarice. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng pagkataranta at pagkatapos ay ng isang malamig na pagtatanggol. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot nito. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Huwag na tayong maglokohan, sigaw ni Rafael. Sa wakas ay bumigay na ang kanyang pagpipigil. Buhay si Marilyn, nakita ko siya. At hindi lang siya. Kasama niya ang 3 anak namin. 3 anak na ipinagkait mo sa akin. Sa pagbanggit ng mga bata, tuluyang gumuho ang depensa ni Clarice na wala ang pagkukunwari. Isang mapait at nakakakilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. So nagkita na pala kayo, sabi niya. Ang boses ay puno ng lason. Ang bilis naman. Akala ko magtatagal pa bago wasakin ng probinsyanang iyon ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi makapaniwala si Rafael sa kanyang narinig. Pinaghirapan? Ang tawag mo sa panloloko ay paghihirap? Oo, sagot ni Clarice. Ang mga mata ay nag-aapoy na rin sa galit. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Tinulungan kitang bayaran ang utang ng pamilya mo. Itinayo kita. Ginawa kitang respetado. Ibinigay ko sa iyo ang isang buhay na hindi kailanman maibibigay sa iyo ng babaeng iyon. Hindi ko hiningi ang buhay na to. Sigaw pabalik ni Rafael. Ang gusto ko lang ay si Marialine, ang pamilya ko. Pamilya? Muling tumawa si Clarice, isang tawang puno ng kabaliwan. Alam mo ba kung bakit ko ginawa yon, Rafael?
Dahil minsan na rin akong naagawan ng isang katulad niya, isang lalaking mahal na mahal ko. Ipinagpalit ako sa isang babaeng walang-wala, walang class, walang pangarap. Hindi ako papayag na mangyari ulit yon. Kaya oo, nagsinungaling ako. Gumawa ako ng kwento. Ipinatay ko siya sa isip mo para mapasakin ka. Dahil akin ka lang. Ang bawat salita ay parang isang sampal kay Rafael. Ang lalim ng obsesyon ni Clarice ay mas malala pa sa inaakala niya. Nakaramdam siya ng matinding pandidiri, hindi lang para kay Clarice, kundi para na rin sa kanyang sarili. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaan ang isang tao na kontrolin ang buhay niya ng ganito? Tapos na tayo, Clarice, sabi ni Rafael. Ang boses ay puno na ng pinal na desisyon. Hindi! Sigaw nito. Hindi ka pwedeng umalis. Kapag iniwan mo ako, sisirain kita. Babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa'yo. Pero wala nang epekto sa kanya ang mga banta. Ang tanging nakikita niya na lang ay ang mukha ni Marilyn at ng 3 nilang anak. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa kwarto para kunin ang kanyang mga gamit. Hindi ka aalis. Sumunod si Clarice. Hinablot ang kanyang braso. Pero marahan ngunit mariin na inalis ni Rafael ang kamay nito. Huwag mo na akong hahawakan. Sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Tapos na ang lahat. Kinuha niya lang ang kanyang wallet at ang susi ng kotse. Wala na siyang pakialam sa mga damit, sa mga mamahaling gamit. Ang lahat ng bagay sa bahay na yon ay simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, narinig niya ang huling sigaw ni Clarice, isang sigaw na puno ng pagbabanta at desperasyon. Magsisisi ka, Rafael! Tandaan mo iyan! Hindi pa tayo tapos! Isinara niya ang pinto at kasabay noon, isinara na rin niya ang kabanata ng kanyang buhay na puno ng dilim at panlilinlang. Sumakay siya sa kanyang kotse. Walang destinasyon. Tanging isang pangalan lang ang nasa isip niya. Marilyn. Kailangan niyang mahanap ito. Kailangan niyang sabihin dito ang lahat. At habang pinapatakbo niya ang sasakyan sa kalagitnaan ng gabi, walang ibang direksyon ang kanyang tinahak kundi ang daan patimog. Ang daan pauwi sa Batangas, ang malakas na buhos ng ulan, ang gumising kay Marialyn. 3:00 pa lang ng madaling araw. Sa loob ng 7 taon, naging kanlungan niya ang ulan. Ang tunog nito sa kanilang bubong ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero hindi ngayong gabi. Mula nang makita niya si Rafael, hindi na siya mapakali. Ang multo ng nakaraan na pilit niyang ibinaon ay muling nagparamdam. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang itsura nito. Ang gulat, ang sakit, at ang tanong sa mga mata nito nang makita ang mga bata. Bumangon siya at marahang sinilip ang kanyang 3 anghel, mahimbing na natutulog sa iisang kama. Pinagmasdan niya ang mga ito. Si Rafa, na kahit tulog ay seryoso ang mukha. Si Rafaela, na nakangiti habang nananaginip. At si Rafi, na nakayakap sa kanyang paboritong unan. Sila ang kanyang buhay. At poprotektahan niya sila, kahit anong mangyari. Habang nagtitimpla siya ng kape sa kanyang maliit na kusina sa likod ng tindahan, isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Sino naman ang kakatok sa ganitong oras sa gitna ng malakas na ulan? Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang sa bintana. At doon, sa ilalim ng dim na ilaw ng poste sa labas, nakatayo ang isang basang-basang anino. Isang aninong kilalang-kilala niya. Si Rafael. Nakatayo lang ito doon. Hindi gumagalaw, hinahayaang mabasa ng ulan. Para itong isang naligaw na kaluluwa. Isang parte niya ang gustong magpanggap na walang narinig. Nahayaan na lang ito doon hanggang sa mapagod at umalis. Iyon ang ligtas na gawin. Pero isang parte niya, ang pusong minsan ay minahal ito ng buong buo, ang naawa. Nakita niya ang desperasyon sa tindig nito. Dala ng isang impulsong hindi niya maintindihan,
Binuksan niya ang pinto. Agad na lumingon si Rafael. Ang kanyang mukha, basang-basa ng ulan at marahil ng mga luha, ay puno ng sakit at pagsisisi. Marilyn, basag ang boses nito. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Marilyn, kahit ang puso niya ay kumakarera. Kailangan nating mag-usap, pakiusap. Ayaw niya. Pero alam niyang hindi ito aalis hanggat hindi sila nag-uusap. Ayaw niyang magising ang mga bata at makita ito. Pumasok ka, sabi niya, halos pabulong. Pero hanggang dyan ka lang sa may pinto. Pumasok si Rafael. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit at buhok. Gumagawa ng maliit na basa sa sahig. Hindi ito umimik. Hinintay lang siyang magsalita. Ano ang kailangan mo, Rafael? Sinabi ko na sa'yo, wala na tayong dapat pag-usapan. Meron, Marilyn. Meron. Sabi nito, ang boses ay puno ng pait. Tungkol sa 7 taon. Tungkol sa kung bakit ako nawala. Kung bakit hindi kita hinanap. Natawa si Marilyn. Isang tawang walang saya. Hindi mo ako hinanap dahil pinili mo siya. Pinili mo ang pera at ang magandang buhay. Malinaw pa sa sikat ng araw ang pag-uusap ninyo na narinig ko. Umiling si Rafael. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Hindi yun ang buong kwento. Oo, naging duwag ako. Naging mahina. At habang buhay ko yung pagsisisihan. Pero may mas malaki pang dahilan kung bakit ako tumigil sa paghahanap. Tinitigan siya ni Marielyn. Ang kanyang puso ay nagbabantang lalabas sa kanyang dibdib. Sinabi niya sa akin na patay ka na. Ang 4 na salitang yon ay parang bombang sumabog sa loob ng tahimik na kusina. Nanlaki ang mga mata ni Marielyn. Hindi siya makapagsalita. Pagkatapos mong umalis, ilang linggo kitang hinanap na parang baliw. Pagpapatuloy ni Rafael, ang boses ay nanginginig sa pag-alala. Hanggang sa isang araw dumating si Clarice. May dala siyang ulat ng pulisya. Isang death certificate. Sinabi niya na isa ka sa mga biktima ng isang malaking aksidente ng bus. Dinala niya ako sa isang puntod. 7 taon, Marielyn. 7 taon akong naniwala na wala ka na. Na pati ang anak natin ay wala na rin. Ang galit na kinimkim ni Marilyn sa loob ng 7 taon ay unti-unting napalitan ng isang nakakabininging pagkalito. Pinakinggan niya ang bawat detalye, ang pekeng ulat, ang pekeng puntod, ang pag-amin ng retiradong pulis. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi lang ang lalaking nagtaksil sa kanya. Siya rin pala ay isang biktima. Biktima ng isang mas malalim at mas masalimuot na panloloko. Ang lalim ng kasamaan ni Clarice ay isang bagay na hindi niya kayang lubos na maunawaan. Napaupo siya sa isang silya, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nang matapos magkwento si Rafael, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang patak na lang ng ulan sa labas ang maririnig. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, tiningnan niya si Rafael hindi bilang isang taksil, kundi bilang isang taong kapwa niya sinaktan ng iisang tao. Nakita niya ang lalim ng sakit sa mga mata nito. Isang sakit na katulad ng sakit na dinala niya sa loob ng mahabang panahon. Hindi pa rin nito nabubura ang katotohanan na naging mahina ito. Nasumuko ito sa simula pa lang, pero ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Bago pa man siya makapagsalita, biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Isang tunog na napakalakas sa gitna ng katahimikan. Nakita niya ang pangalan ng guro ng kanyang mga anak. Bakit ito tatawag sa ganitong oras? Agad niyang sinagot. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Hello, Ma'am Rose? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at takot. Ma'am Marielyn, pasensya na po sa abala. Tumawag po ako para itanong kung kasama niyo na po ba ang mga bata. Kasi po, hindi po namin sila mahanap. Nag-overtime po kami para sa isang school event. Pero pagtingin namin, wala na sila.
May nagsabi na may isang magandang babae na sumundo sa kanila. Sinabing kamag-anak niyo raw po. Ang tunog ng nabasag na salamin ang gumising sa katahimikan ng malawak na penthouse. Hinagis ni Clarice ang isang mamahaling florera sa pader. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba sa tindi ng galit. Ang mga bulaklak na kanina lang ay maingat niyang inaayos, ay nagkalat na ngayon sa sahig, kasama ng bubog. Iniwan niya ako. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng 7 taon ng maingat na pagtatayo ng isang perpektong buhay para sa kanila, pagkatapos ng lahat ng kanyang sakripisyo at manipulasyon, sa isang iglap lang, gumuho ang lahat dahil sa isang probinsyana at sa mga bastardo nitong anak. Hindi ako papayag. Bulong niya sa sarili, ang mga mata ay nanlilisik. Naglakad siya ng paikot-ikot sa sala na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang kanyang isip ay tumatakbo nang mas mabilis pa sa kabayo. Nawala na sa kanya si Rafael. Pero hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang laban. Mayroon pa siyang alas. Isang alas na hindi niya inaasahang gagamitin. Pero ngayon, wala na siyang pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Isang lalaking marami ng ginawang maruming trabaho para sa kanya sa mga nakalipas na taon. Find them! Utos niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Find Marielene de la Cruz and her 3 children. I want to know everything. Saan siya nakatira? Saan nag-aaral ang mga bata? Their daily routine. Everything. I want the information within 12 hours. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Alam na ng lalaki sa kabilang linya na kapag ganito ang tono niya, seryoso ang sitwasyon at malaki ang bayad. Habang naghihintay, sinubukan niyang tawagan si Rafael. Diretso lang ito sa voicemail. Sinubukan niyang i-track ang GPS ng kotse nito, pero naka-off. Alam niyang isa lang ang pupuntahan nito. Sa babaeng yon. Ang ideya na magkasama ang dalawa na marahil ay nag-uusap at nagkakaunawaan na ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang puso. Isang kirot na mabilis na naging purong galit. Hindi nagtagal. Dumating ang impormasyong hinihintay niya. Isang kompletong dossier. Address ng tindahan ni Marielene sa Batangas, ang pangalan ng maliit na eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga bata at ang kanilang schedule. Nalaman din niya na dahil sa isang biglaang school event, mananatili ang mga bata sa eskwelahan hanggang gabi. Isang demonyong plano ang nabuo sa kanyang isip. Mabilis, tuso, at desperado. Ito na ang kanyang huling baraha. Nagbihis siya. Pinili niya ang isang simpleng bestida at itinali ang kanyang buhok para magmukhang simple at hindi kapansin-pansin. Naglagay siya ng light makeup, sapat lang para magmukha siyang mabait at mapagkakatiwalaan. Nag-drive siya papunta sa Batangas. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng kanyang sasakyan ay nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Kung hindi niya makukuha si Rafael sa maayos na paraan, kukunin niya ito sa paraang alam niya, gamit ang takot at kontrol. Nang makarating siya sa eskwelahan, gabi na. Tahimik na ang paligid. Mula sa kanyang kotse, nakita niya ang 3 bata na naglalaro sa isang waiting shed kasama ng isang guro. Sila na lang ang natitira. Huminga siya ng malalim, isinuot ang isang pekeng, matamis na ngangiti at bumaba ng sasakyan. Lumapit siya sa guro. Good evening, ma'am. Ako po ang tita Clarice ng mga bata. Pinapasundo po sila sa akin ni Marielene. Nagkaroon po kasi ng emergency sa tindahan. Tiningnan siya ng guro mula ulo hanggang paa. Ang kanyang itsura at ang kanyang mamahaling sasakyan ay sapat na para magmukha siyang kapani-paniwala. Ay ganon po ba, ma'am? Sige po, mga bata, halika na. Andito na ang tita ninyo. Tawag ng guro. Lumapit ang 3 bata. Ang mga mukha ay puno ng pagtataka. Hindi ka po namin kilala, sabi ni Rafa, ang pinakamatapang sa 3. Ngumiti si Clarice.
isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako ang best friend ng mama ninyo. May sorpresa kami para sa kanya. Kaya ako ang sumundo sa inyo. Huwag kayong maingay ha. Nagkatinginan ang mga bata. Pero ang pagiging inosente nila ay naniwala sa matamis na pagsisinungaling. Isinakay niya ang tatlo sa backseat ng kanyang SUV. Sa sandaling maisara niya ang pinto at malak ito, nawala ang pekeng ngiti sa kanyang mukha. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan, hindi sa direksyon ng tindahan ni Marielyn, kundi sa isang abandonadong bodega malapit sa dalampasigan na pag-aari ng kanyang kumpanya. Isang lugar na walang nakakakilala sa kanya, isang lugar na perpekto para sa kanyang plano. Habang nasa biyahe, naririnig niya ang boses ni Rafaela mula sa likod. "Tita, hindi po dito ang daan papunta sa bahay namin." Hindi sumagot si Clarice. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang kamera, itinutok niya ito sa tatlong bata sa likod na ngayon ay nagsisimula ng makaramdam ng takot. Click! Kinuha niya ang litrato. Pagkatapos, ipinadala niya ito kay Rafael, kasama ang isang address at isang mensahe na magtatakda ng kanilang huling, desperadong pagtutuos. "Bumalik ka sa akin o hindi mo na sila makikita. Mag-isa ka lang." Ang mga salita ng guro sa telepono ay parang isang dagundong na bumasag sa pandinig ni Marielyn. Binitiwan niya ang cellphone at bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. "Ang mga anak ko." Bulong niya, ang mukha ay namutla na parang papel. "Nawawala ang mga anak ko." Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at pag-aalinlangan ni Rafael. Ang tanging nakita niya ay ang purong takot sa mga mata ni Marielyn. Mabilis siyang kumilos. "Sino? Sino ang kumuha?" tanong ni Nenia. Hinawakan ang mga balikat ni Marielyn para pilitin itong tumingin sa kanya. Isang magandang babae. "Nagpanggap na kamag-anak namin," sagot ni Marielyn. Nanginginig ang buong katawan. Hindi na nila kailangang hulaan kung sino. Isang pangalan lang ang nasa isip nila. Clarice. Kasabay noon, nag-vibrate ang cellphone ni Rafael. Isang text message. Nang buksan niya ito, isang litrato ang bumungad sa kanya. Ang kanyang tatlong anak, magkakayakap sa isang madilim na sulok, ang mga mata ay puno ng takot. Sa ilalim ng litrato ay isang address at ang mensahe, "Bumalik ka sa akin o hindi mo na sila makikita. Mag-isa ka lang." Isang mababang ungol ng galit ang kumawala sa lalamunan ni Rafael. Ipinakita niya ang mensahe kay Marielyn. Napasigaw si Marielyn sa nakita. "Hayop siya! Hayop siya!" "Kailangan kong puntahan," sabi ni Rafael. Ang boses ay matigas na parang bato. "Sasama ako." Mabilis na sagot ni Marielyn. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang takot ay napalitan ng isang desperadong katapangan. "Marielyn, delikado." Ang sabi niya, "Mag-isa lang ako." "Mga anak ko rin sila, Rafael." Sigaw ni Marielyn, ang mga mata ay nag-aalab. "Hindi ako papayag na manatili lang dito habang nasa panganib sila. Magkasama tayo sa laban na to." Nakita ni Rafael ang determinasyon sa kanyang mukha. Tumango siya. Ngayon, hindi sila 2 taong sinira ng nakaraan. Sila ay 2 magulang na lalaban para sa kanilang mga anak. Bago sila umalis, palihim na tumawag si Rafael sa kanyang kaibigang abogado. "Ben, pakinggan mo. Emergency. I-text ko sa iyo ang isang address. Padalhan mo ng pulis. Bilis." Hindi na siya naghintay ng sagot. Sumakay sila sa kotse ni Rafael at pinaharurot ito sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang biyahe ay puno ng isang mabigat na katahimikan. Tanging ang malakas na tibok ng kanilang mga puso at ang tunog ng wiper ng sasakyan ang maririnig. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat metro ay parang 1 kilometro. Narating nila ang bodega. Luma, kinakalawang, at nakahiwalay sa kabihasnan.
tanging isang ilaw mula sa loob ang nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. "Dito ka lang," sabi ni Rafael kay Marilyn. "Kapag may nangyari, tumakbo ka." Umiling si Marilyn. "Hindi kita iiwan." Magkasama silang pumasok sa malaking siwang ng pintuan ng bodega. Sa loob, naroon si Clarice, nakatayo sa gitna. Sa likod niya sa isang sulok, ang 3 bata ay nakaupo sa sahig, nanginginig sa takot. "Mama! Papa!" sigaw ni Rafaela nang makita sila. "Sinabi ko nang mag-isa ka lang, Rafael." Galit na sigaw ni Clarice. Ang mukha ay hindi na ang mukha ng eleganteng babae na kilala niya, kundi mukha ng isang taong nasa bingit ng kabaliwan. "Pakawalan mo na ang mga bata. Clarice, tapusin na natin to." Pakiusap ni Rafael, dahan-dahang humahakbang palapit. Ang mga kamay ay nakataas para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Tumawa si Clarice. "Tapusin? Nagsisimula pa lang tayo. Tingnan mo, Rafael, ang perpektong pamilya. Sayang, hindi ito ang pamilyang pinangarap ko para sa atin." "Clarice, parang awa mo na." Pagmamakaawa ni Marilyn, ang luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Huwag mong idamay ang mga bata. Wala silang kasalanan." "Wala?" sagot ni Clarice. Ang tingin ay matalim na bumaling kay Marilyn. "Sila ang dahilan kung bakit nasira ang lahat. Kung hindi ka sana nagbuntis, kung hindi ka sana bumalik, sana masaya na kami ngayon." Sa sobrang galit, nawalan ng kontrol si Clarice. Dinampot niya ang isang piraso ng kahoy na nakakalat sa sahig at iwinasiwas ito, tinatamaan ng isang haligi na kinakalawang na. Ang impact ay nagdulot ng isang malakas na ugong. Sa itaas nila, ang isang tumpok ng mga lumang scaffolding at mga tabla na matagal nang nakaimbak sa isang mataas na estante ay nayanig. Nagsimula itong gumuho, direkta sa kinaroroonan ng mga bata. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Napasigaw si Marilyn, pero mas mabilis si Rafael. Sa isang iglap, hindi na siya nag-isip. Tinakbo niya ang distansya sa pagitan nila at ng mga bata. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang panangga, niyakap ang 3 bata at yumuko habang ang mga mabibigat na tabla at bakal ay bumabagsak sa kanila. Isang malakas na kalabog ang narinig, alikabok, at ang nakakabinging sigaw ni Marilyn. "Rafael!" Nang humupa ang alikabok, ang nakita nila ay isang tagpong nakapangingilabot. Si Rafael, nakadapa sa sahig, yakap pa rin ang 3 umiiyak, ngunit ligtas na mga bata. Mula sa kanyang ulo, may umaagos na dugo. Kasabay noon, ang mga sirena ng pulis ay umalingaw sa labas. Mabilis na pumasok ang mga otoridad. Napatulala si Clarice sa kanyang nagawa. Binitiwan ang hawak na kahoy. Wala na siyang nagawa, kundi magpahuli. Pero wala nang pakialam si Marilyn sa kanya. Ang buong mundo niya ay nakatuon sa lalaking nakahandusay sa sahig. Tumakbo siya palapit, lumuhod sa tabi nito. Maingat niyang inalis ang mga bata. "Rafael? Rafael, gumising ka." Hinawakan niya ang kamay nito. Basang-basa ng kanyang mga luha. Ang lalaking minsan niyang sinumpa. Ang lalaking winasak ang kanyang tiwala. Ay ang siya ring lalaking walang alinlangan na isinakripisyo ang sarili para iligtas ang pinakamahahalaga nilang yaman. "Rafael, gumising ka. Parang awa mo na." Hikbi niya habang papalapit ang mga paramedic. "Huwag mo kaming iwan. Huwag mo akong iwan ulit." Ang puting kulay ng mga pader ng ospital at ang mahinang tunog ng mga makina ang naging mundo ni Marilyn sa sumunod na 2 araw. Hindi siya umalis sa tabi ni Rafael na nananatiling walang malay matapos ang operasyon. Ang sabi ng doktor, malakas ang pagkakabagok nito pero milagrong walang permanenteng pinsala. Kailangan lang nitong magpahinga. Sa mga sandaling iyon ng paghihintay, maraming bagay ang tumakbo sa isip ni Marilyn.
Ang 7 taon ng galit ay parang bulang naglaho, napalitan ng isang malalim na realisasyon. Ang pag-ibig, kahit gaano pa kalalim ibaon, ay hindi kailanman tuluyang namamatay. At ang pagpapatawad, kahit gaano pa kahirap, ay posible. Ang 3 bata na pansamantalang inalagaan ng kanyang mga magulang ay palaging dumadalaw. Tahimik silang uupo sa tabi ng kama ng kanilang ama. Ang mga maliliit na kamay ay nakahawak sa kamay nito. "Papa, gising ka na po," madalas ibulong ni Rafaela. "Gusto ka na po naming kalaro." Sa 2 araw, habang pinupunasan ni Marielyn ang mukha ni Rafael, naramdaman niya ang isang marahang paggalaw ng mga daliri nito. Dahan-dahan, iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Medyo malabo pa sa simula, hanggang sa luminaw, at nakita ang mukha ni Marielyn na nakatitig sa kanya, puno ng pag-aalala. "Marilyn," ang mahinang tawag niya. Tumulo ang luhang kanina pa pinipigilan ni Marielyn. "Gising ka na?" Ang mga bata, ligtas ba sila? Iyon agad ang unang tanong niya. Tumango si Marielyn, sabay ngiti. "Ligtas sila, dahil sa'yo." Sa mga sumunod na linggo, habang unti-unting lumalakas si Rafael, marami silang napag-usapan. Walang sigawan, walang sumbatan. Tanging 2 taong matagal na saktan na handa ng maghihilom. Inamin ni Rafael ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagiging duwag. Inamin din ni Marielyn ang sarili niyang pagkukulang, ang pag-alis niya ng walang paalam, ang pagkakait niya sa mga anak ng pagkakataong makilala ang kanilang ama. Nalaman din nila na si Clarice ay nahaharap sa maraming kaso: kidnapping, physical injuries, falsification of public documents. Haharapin nito ang matagal na pagkakakulong. Ang imperyong binuo nito mula sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Nang tuluyan ng makalabas si Rafael sa ospital, isang mahalagang desisyon ang kanilang ginawa. Ang Maynila, kasama ng lahat ng alaala ng sakit at panlilinlang, ay hindi na lugar para sa kanila. Umuwi sila sa Batangas. Ang dating tindahan ni Marielyn ay naging tahanan nilang 5. Magkasama nilang inayos at pininturahan ulit ito. Ang dating tahimik na bahay ay napuno ng tawanan at kulitan ng 3 bata, na sa wakas ay buo na ang pamilya. Isang hapon, ilang buwan matapos ang lahat, magkasama silang naglalakad sa dalampasigan. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Sa unahan nila, masayang naghahabulan sina Rafa, Rafaela at Rafi. Ang kanilang mga tawa ay sinasabayan ng alon. Huminto si Rafael at humarap kay Marielyn. Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Alam kong hindi mabubura ng kahit anong gawin ko ang 7 taon na nawala sa atin." Simula niya, ang boses ay puno ng sinseridad. "At alam kong mahirap pa ring magtiwala ulit. Pero gusto kong malaman mo na araw-araw, gagawin ko ang lahat para patunayan na karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon na to." Tiningnan siya ni Marielyn, at sa mga mata nito, wala na ang bakas ng sakit, kundi pag-unawa at pag-asa. "Pareho tayong nasaktan, Rafael, at pareho tayong kailangang matutong maghilom." Sagot niya. "Ang mahalaga, nandito na tayo ngayon, magkakasama." Hinigit siya ni Rafael palapit at niyakap ng mahigpit. Isang yakap na puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Mula sa di kalayuan, tumatakbo palapit ang kanilang 3 anak. "Mama, Papa, halika na. Maganda ang sunset." Sigaw nila. Kumala sila sa pagkakayakap at sabay na ngumiti. Magkahawak kamay, sinalubong nila ang kanilang mga anak. Umupo silang 5 sa buhanginan, magkakatabi, pinapanood ang dahan-dahang paglamon ng dagat sa araw. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng alon ay payapa. Sa sandaling iyon, alam ni Marielyn na nakauwi na sila. Lumingon sa kanya si Rafael. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw.
Handa na akong magsimula ulit kung papayag ka, bulong nito. Ngumiti si Marielyn. Isang nangiti na totoo, malaya at puno ng pagmamahal. Isang ngiti na 7 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Hindi na niya kailangan pang sumagot. Sa ngiting iyon, alam na ni Rafael ang lahat.